Si Cheron. Okay? Sumakay kayo, no? Okay, Pastor. So, magandang Lunes muli, no? Tayo po yung simula na habang nangyayari natin sila. Ewan ko, di ko lang. Andyan na po yung mga takot eh. Sila ni, kailangan niya sila ni. Sunduin mo sila ni. May lagnat nga siya. Eh, hindi kasi Kasi lang kagabi, paano may lagnat siya? Eh, bukas yung picture na. Yes, tamo ko nila bukas. Nananalig ako sa'yo at Di ba kaya magbuha sa yung karami? Pipilangin pa yan. Okay? Alam lang ako sa'yo. Sino daw sila magkakasya? Makakarating po. Lagyan ko ng third class. Nananalig ako sa'yo aking laman. Sa biyayang dulot mo sa'yo ay nagmula. Sarado mo na pipil. Nasasarado na may service kami. Magpapabilang natin. Adios, Sherry. Pabilang mo, Sherry. Hirap na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas ang ngalan mo, ako'y pinagpala. Jesus na aking Diyos, ikaw sinasamba. Saan pa? Nananalig ako sa'yo aking naman. Sa biyayang dulot mo sa'yo ay nagmula. Pag-ibig mo'y wagas aking nadama. Jesus na aking Diyos, ikaw sinasamba. Hiram na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas ang ngalan mo, ako'y pinagpala. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Hiram na buhay ko, hiram na buhay ko, di ko alintana. Kung ito'y mawawala, wala nang pag-asa. Lunas ang ngalan mo, ako'y pinagpala. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Jesus na aking Diyos, ika'y sinasamba. Kaya, chairman sa pagbilang pa lang. Dakilang Ama makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Ama, sa buong magkapo na ibinigay mo sa amin. Kalakasan. Salamat po, Ama, sa ibinigay mo po sa amin ng pag-iingat mo po sa bawat buhay namin, Panginoon. Salamat po, Ama, sa oras na ito na nagkatipon-tipon po kami na pag-aralan namin yung salita. May apply po namin sa bawat buhay namin, Panginoon. Kaya, Panginoon, nandito po kami lahat ay ito ang aming Diyos na kasama sa hapon na ito, Panginoon. Napakahalaga yung salita, Panginoon. Tunay, Panginoon, mamuhay kami ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po, Ama, sa bawat pamilya namin. Dinudulog po namin sila siya. Kung saan man sila, Panginoon, ingatan mo rin po sila, Panginoon. Kaya, O Diyos, kayo po ang aming inaasahan sa bawat buhay namin, Panginoon. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Ipatuloy po natin po. So,
Tinatawag ka namin at sinasambahan namin Panginoon sa pamamagitan ng mga papuri at ng Diyos. Lord, narito kami ang aming lakilakin, sambahin at ilahat ang nilakilang pangalan sa lugar po ito, God. Pagpalain niyo po ang buwis ng aming Lord, sa maging daluyan at tuloy ng mga pagpapala, financially, materially, at spiritually, at sa lahat Panginoon, ng kalakasang fiskal ng bawat isa sa amin na patuloy namin ginagamit sa araw-araw. Kaya sa oras po ito, Diyos, patuloy kami samahan sa gawain nito, God. Wala kami iligtas kung dito lamang o Diyos. Kaya ma, pinagsin namin ang tagumpay pagpapala mo sa masasamulan po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, magandang gabi sa ating lahat. No? Magandang hapon. Lord Sir naman, hanggat buhay po ang tao, hindi po natatapos ang Lunes. Ibig sabihin, tuwing Lunes ay patuloy po natin pupurihin ang Diyos. Ang sabi nga ng nakanta natin kanya, habang tayo ay malakas, ay tayo po ay magpupuri lagi sa Panginoon. No? Amen. So, purihin ang Diyos sa gabi nito, sa hapon ito, no? At ngayon, bago po tayo dumako sa salita ng Panginoon, tayo muna magpasalamat sa ating Panginoon. Panginoon po natin ang ating sermon sa pagkakasalamat. Nagpapasalamat ako sa Panginoon at napatuloy ng Diyos. Alam mo talagang hindi ko kaya sukatin yung ginawa dito sa buhay ko. Pasalamat ako na yung anak ko nakarating ng mga lalaki. Pag-uwi niya sa Pilipinas, nakasama namin siya. Dakila talaga ang Panginoon. Dahil iningatan siya hanggang mababa ng aeroplano. Salamat hanggang ngayon. Salamat sa Panginoon. Dakila talaga siya. Hindi ko kaya. Tanging pasasalamat po sa Panginoon. Walang hanggan ang aking pasasalamat sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Amen. Yun, no? So, salamat kay Makna na kayo po ay nakasama namin. So, tuwing Lunes po ay lagi kami tayo ay Chairman. Minsan natin po yung mga kadawa, yung mga anak, hindi kasama po yung sa gawain. So, yan. Mak, bago sa inyo po kasalamat sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon Diyos sa mga pagpapaling niyo sa amin. Pinang sa mga material at financial na bagay sa kalusugan ng bawat isa sa amin sa aming pamilya. Isang bagay na may pagpapasalamat kasi walang ibang yaman kundi ang magkaroon ng malusog na pangalan, malusog na pag-iisip. Yun po yung binibigay mo sa buhay. Walang may sakit sa mga salamat. No? So, purihin po ang Diyos, no? Ang Diyos po ay natutuwa pag lagi tayo kapasalamat sa Panginoon, no? Kahit naman tayo doon tayo, kapag meron siyang tayong kasalamat sa atin, di ba nakakaramdam tayo ng tuwa, di ba? Kasi alam natin mayroon tayong nagawa sa kanyang mabuti. No? Si Nanay Higay, bago siya magpasalamat sa Panginoon. Salamat po ako sa inabot ko ganitong edad. Salamat ako dahil patuloy niya ang inangatan sa pula. Ako, anak, hindi ko masukat ang kanyang kalakilaan sa buhay. Kaya 10,000 pasasalamat ay sapat para sa kanya. Kaya araw-araw may tutulong ko. Salamat ako sa kanya. Pagpapala sa akin. Okay, so purihin po ang Diyos. Ako rin nagpapasalamat din ako dahil patuloy ang ginagamit ng Diyos dito. At mayroon na rin kayo may gustali sa mga pulis, no? Nagsimula tayo ng mga pulis. At sa mga pulis na mayroon may gustali sa kanila sa pamamagitan ng mga gulat. So sabi ko doon, salamat dahil ginagamit niyo ako na maging daluyan ng yung pagpapala spiritually. Magamit niya sa kanyang mga gawain. No? Kaya ipapasalamat ako. At sabi nga ng mga pulis, baka sa Mercury's marami sila. So, salamat dahil nagtiwala naman sila sa atin. No? Sa tayo ay ginagamit ng Diyos para sa kanila. Para makapag-share ng salita ng Diyos na nagbibigay ng buhay. No? So, sa oras po nito ay mamaya ipagpipray namin kayo so, Chairman, sa inyo pong paglalakbay na kung saan ay ang Diyos lamang po ang ating panghawakan. No? Kahit saan po tayo naroon, kasama po tayo. Ang Diyos po ay katulad ng hangin. No? Kahit saan tayo naroon, nandoon ang hangin. So, dapat tayo magtiwala po sa Kanya.
So, bago po tayo dumako sa ating andun na ba tayo makarinig na salita ng Diyos? Amen. Amen. So, tawagin po natin si Pastor Mike na siya po magdadala po namin sa amin. Palakpakan po natin ang ating Amen. ito magandang hapon, lalo kay Brother Mike. Mac. First time kong siya ba yung the Viking? Hindi. Hindi siya. Si ano yun? Si Jay. Yung, Si Jay. Agawa Jay. Siya yung Viking. Ngayon kasi wokoto na ako eh. Kaya sabi nga ng ating mga kapatid kalusugan ay kayamanan. Ito yun, no? Yung kalusugan ay siya sa mga sinabi ni Aring Solomon. Solomon ay isang taong pinakamatalino, pinakamayaman, pero nasabi niya ang kayamanan hindi lang ginto, pera, hindi ang kalusugan. Kasi meron ng kaibigan mayaman, pag kami nag-gather, yung mga pagkain, hindi siya makakain, pero siya gumagastos. Kasi nga, maraming bago sa kanya. Bata pa siya. Ano pa lang siya, 54. Bata pa. Oo, pero sa dami na yaman niya, ewan ko kung na-stress dami niya sakit, bata pa. Pero mayaman. Ang dami niyang maintenance Kaya pagka nagbinagload kami, yung mga pagkain siya, ganun lang. Kaya tama, pagka ikaw malusog kumbaga sa lamang ka sa tsaka yun naman talaga ang totoo. Yeah, di baling sabi nga kasabihan nila, di baling wala kang pera, wala kang sakit. Kaya si Moises tsaka si Caleb namatay ng walang sakit at malakas ang katawan. Kung nabigay sa kanila ng Diyos yun pwedeng ibigay sa atin yun. Sino ba sila? Sino ba tayo? Tayong lahat ay tao lang at lingkod ng Diyos si Moses, the same time, tayo din ay lingkod ng Diyos. Amen. Kaya, purihin po ating Panginoon. Ngayon, ating pag-uusapan doon sa 1 Corinthians 15:58. Kung ito'y nabasa nyo, ay, si Brother Mac ba? Isa na rin mag-Kristiyano. Oh, praise God. Saan ba natin, Mac? Meron po doon na good song. Yung song, okay, praise God. Kasi kahit saan naman, may mga gawain. Basta huwag kalimutan yung Hebreo 10:25. Yung pagtitipon sa mga gawain ng Panginoon. Ang sabi ni Pablo doon sa 1 Corinthians 15:58, ang sabing ganon, siya ay nagpapaalala sa atin. Ang sabing ganon ay tayo ay maging masipag sa mga paglilingkod. Ang paglilingkod na ating pag-uusapan ay may address sa tao, ito yung mga government, yung mga man of God sa Diyos. Pero lahat yan, the same, ang tawag, naglilingkod. Siya sabi ni Pablo sa kanyang salita, ano man ang gawin mo sa tao, ginagawa mo yan sa Diyos. Kaya sabi ni Pablo doon sa Corinto, ay siya ay nagre-remind sa atin na huwag kayong magsawa. Bagkos tayo ay maging matibay at masipag sa paglilingkod. Kasi may benefit tatlong benefit Kasi ang Panginoon hindi siya bias o hindi siya bulag. Pag nakita ka na masipag na naglilingkod sa kapwa-tao, ay meron siyang nakalaan na tatlong halagang benefits. Unang-unang benefits na ating makukuha. Kaya nga sabi ni Pablo ay hindi masasayang yung ating mga paglilingkod, yung ating oras dito, hindi sayang sa Panginoon yan. Ang sabing ganun, ang unang benefits yung God's provide our needs. Yan, napakalaga niyan. God's provide our needs. Kasi yan po ang sabi niya sa Matthew 6 Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa, huwag kayong mag-alala. Alam ng Diyos ang inyong mga pangangailangan. God knows all things. Kasi tayo ay anak ng Diyos, siya yung ating magulang, siya yung ating ama. Walang magulang na hindi nag-provide ng mga gamit o pangangailangan ng isang anak. Especially ngayong pasukan. Diba? Kaya nga ako, naganda na ako sa anak ko ng mga school supply, mga kailangan niya. Kasi bakit? Kasi ako yung ama, siya yung anak ko. Ganun din ang ating Panginoon, ang ating Diyos. Siya yung ating ama at tayo yung anak. Kaya yung ating mga pangangailangan, alam ng Diyos yan. God is all-knowing.
Lalo pag tayo ay nasa Panginoon, tayo ay masipag sa Kanya, tayo ay naglilingkod, nakahanda lahat yan. Nakahanda lahat. Kasi ang Diyos natin, unang-una, makapangyarihan, mayaman. Yeah. Siya nga lahat ng may likha nito eh. Ano pang hilingin natin? Tama, di ba? Oh. Kaya ang Diyos natin, ang sabi niya, ito yung pinakamaganda, kahit hindi ka umiling sa Panginoon, alam niya na ang pangangailangan mo. Praise God, di ba? Palakpakan po natin ng ating Diyos. Pangalawa, kaya sabi ni Pablo na hindi sayang ating mga ginagawa, anumang bagay. Kasi God's provide, ito pinakamaganda. Kung sa lupa wala kang mansyon, sa langit may mansyon ka. Amen. God's provide our mansyon. Yes. John 14, 1 hanggang 3. Ang sabi niya, huwag kayong mabalisa. Sa bahay ng aking ama, sa English, mansion, sa English. Maraming mansyon. Kung sa lupa wala kang mansyon, sa kabilang buhay, meron tayong mansyon. Amen. Take note, siya pa yung naghanda ang ating Panginoon sa Kristo. Siya pa mismo yung engineer, siya pa yung mismo naghanda. Siya lahat. Kasi God is our creator. Yeah. Kaya sabi niya, huwag kayong alala. Sa aking ama, maraming mansyon. At kayo ay pinaghanda ko na. Kaya sa kabilang buhay, meron na po tayong mansyon. Kung sa lupa dito, ang bahay mo lang ay maliit lang. Sa kabilang buhay, mansyon. Take note, hindi house, mansyon. Kaya hindi po sayang yung ating mga ginagawa sa ating Diyos, sa ating kapwa. Hindi lahat sayang yan. Lahat ng ating ginagawa sa ating kapwa, ginagawa natin yan sa Diyos. Yeah. And last, gano'n, ito yung pinakamaganda. Yung benefits na pangatlo na napakahalaga, yung sinasabing God's provide our new body, holy body. Ang sabi ng ating Panginoon ni Pablo, pag tayo namatay, tayo muling bubuhayin at bibigyan tayo ng katawan na hindi na nabubulok. At katawan na hindi na mamamatay. Hindi mo na kailangan ipano sa cremation o saan pa. Dahil hindi na mamamatay yan. At ang ating katawan, kung aanin natin, fresh na fresh yan. Galing sa Panginoon. Yun ang sinasabi ni Pablo, yun ang pinakamahalaga sa atin. Yung tayo magkakaroon ng bagong katawan, at ang ating katawan na ito hindi na mamamatay. Kung sa lupa, namamatay tayo, di ba, pagka tayo tumanda, nangihina, tsaka lahat ng tao sa lupa, lahat yung mamamatay. Pero sa kabilang buhay, magkakaroon tayo ng buhay na hindi na walang kamatayan. Yan yung sinasabi ni Pablo na magpaksipag kayo sa gawain, kasi hindi masasayang, hindi sayang. Para tayong nag-iimbak sa bangko o nag-iipon ng na hindi sayang, may balik yan eh. Kaya itong sinasabi ni Pablo, ito po ay reminder sa mga naglilingkod sa Panginoon. Kaya itong ating benefits, number 1, yung ating mga needs, pangalawa, yung ating mansyon, then and last ay yung sinasabing bagong katawan at buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Purihin po ating Panginoon. Salamat po sa Diyos and praise God. Amen. Amen. So, purihin po ng Panginoon na pagganda po na mensahe na ipinangako sa atin ng Diyos na hindi po nasasayang. Kaya hindi ako napapagod na maglupit sa Panginoon. Dating ang araw, alis tayo sa mundong ito. No? Alis talaga tayo. Mayaman man tayo, mahirap, bata man tayo, matanda, hindi po namimili ang Diyos. Pero kapag alis natin dito, may buhay talaga tayo na walang hanggan. Sabi sa Biblia, ang binubuo ng lamat at dugo ay hindi maaari magmana ng buhay na walang hanggan. Hanggat nasa katawang lupa po tayo, hindi mamanahin natin ang buhay na walang hanggan. Kailangan umalis muna tayo. No? Mamamatay muna tayo at sabi ni Biblia, minsan lamang itinakda sa tao na minsan lamang mamatay pagkatapos ay paghuhukom. Ibig sabihin harap tayo sa Diyos. Mabuti man umasama ang ating ginagawa. Pero sabi sa Biblia, ang lahat na naglilingkod kay Kristo ay hindi naharap sa hukuman ng Diyos. So automatic po tayong dadalhin ng Panginoon doon sa ipinangako niya ng mansion. Amen. Bahay, no? Yung bahay doon, sabi nga doon, ang daanan doon ay lantay ginto, ang langsangan doon ay lantay ginto. No? At iyon ay inaasam-asam natin doon. Yes. Sa ayaw man natin sa hindi, gusto man natin manatili sa mundong ito, 120 years lang ang buhay mo rito. Hanggang doon ka lang, hindi ka naaabot doon. No? Saan natin matatagpuan yan? Genesis chapter 6 verse 3. Hindi ko na pahintulutan na mabuhay na matagal ang tao.
hindi na siya lalampas sa 120 taon ng kanyang buhay sa daigdig na ito. Ang umabot ng 120 years, ang unang namatay, sino? Si Moises. Si Moises ang unang-unang namatay ng 120 years. At magmula na kay Moises hanggang pababa, wala nang umabot. No, wala nang umabot doon. No? So, kaya, Hindi, siyang damig eh. yan. No? Hindi eh. Yan. No, hindi. So, wala na kung baga. Pero inubos yun. Yes. Mga vitamin, no? Lahat na. Ayan, no? So, sa malaking bagay po talaga na tayo Kaya po may tayo sa Panginoon. Amen. naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo nangangamba ano man ang mangyari sa Mangyari. ating buhay sa mundong ito. Magkagulo man o hindi, ang importante, kasama po natin ang Diyos. No? Hindi tayo natatakot sa kamatayan. Dahil alam natin, ang Diyos may hawak ng ating buhay. No? Promises. Hindi tayo ang may hawak ng buhay natin. Ang Diyos lamang. Sabi nga ni Jesus Christ, kung gusto kong manatili ka hanggang sa pagbabalik ko, Ano na sa'yo? ikaw buhay, ay mananatili kang buhay. Kung gusto niya yung gusto. Bakit? Dahil siya may hawak ng ating buhay. Parang air condition lang yan eh. Kung gusto natin manatili ang buhay, mananatili ang buhay. Kung gusto natin mamatayan, anong gagawin natin? Tatanggalin natin yung nagbibigay sa kanya ng buhay. Ibig sabihin nasa atin ang control. Para yan mawala ng buhay. No? So, ganun din ang ating buhay. So, puri ng Panginoon, mamaya ay Amen. pag-pray natin si Sige, Chairman, oh. no? At sa kanyang paglalakbay, no? Kailan ba siya ang Kailan kayo naalis? team, Margarita? Solo? Ano, may kasama ka. Kasama si Sinundo lang ako dito. Okay. Oh. Anong araw yun, sir? Para, Ano, Wednesday. Wednesday. So last week na to. Ikaw Basta na ko sa magbigay. Merkules. Sa Merkules, alas 9 ng umaga na. So, Ito na yung huling linggo niya, no? Opo. so pag-pray mo, kan mag-pray ka na Chairman Sige, sige. sa Bumaba na yung 3 milyon. Ah, Bumaba na yung 3 milyon. Pag tumundo ka ng 70 at umabot ka ng 71, may 1 year bonus ka. Amen. Kung 80 ka na, may 10 taon kang 10 bonus pa doon. bonus. No? Kukunti na lang maabot sa ano eh. Sinasabi mo pa sa may 100. wala na. 70-80 na lang. 70, 80. Sabi sa Biblia, Ayun sa awit. Pa-80 na ako. Awit, sabi niya, Ah, pag 70. mahina, 70. Pag malakas, 80. 80. Pataas. Pag malakas ang ating katawan. Kaya nga, Pag mahina ang ating katawan, hanggang up 70 ka lang. Pag mahina ang katawan, Kaya baliwala na yung Oscar eh. o pag malakas ang katawan mo, Hindi mo na 80. hindi mo na ma-appreciate yung ganun ka na eh. Hindi po may centennial naman po. Dating nyo ng 80, Oscar. nakaka- 10,000. 80, 85, 8,000 lang. 90. Pero kung ikaw sa katawan mo, ikaw mismo, parang hindi mo na ma-appreciate yung ano eh. Kasi marami ka nang iniinda. Marami rin po nakatanggap eh. Oo nga, pero yung sa katawan mo, parang hindi mo na. Siyempre, iba na makikinabang na. Dapat sabi dahil hindi 10,000 eh. meron din basta, nakatulad natin. Oo. Meron tayong Diyos sa buhay natin, may plano. Di ba nga sabi nyo, Oo. may plano talaga ang Panginoon sa atin. Amen. Hindi tayo iiwan. Palalasap niya ang anak ng Diyos. Pinalalasap niya eh. Hmm. Di ba sabi niyo nga kanina, na patitikman niya sa atin yung masarap na pagkain. Kaya tayo, yung paglilingkod natin sa Lord, hindi tayo iiwanan eh. Hindi sayang. Hindi sayang. Kaya, yung matatanda, hindi tayo matatanda, anak tayo eh. Bata pa po tayo. Yes, tulong ng Panginoon. Yun ang ano natin. Ang ating katawan, Walang anak ng Diyos na kawawa. Wala. Kaya pinagpapala ng Diyos sa mga anak natin. Magsipag ka lang. Yes. Kasama Lagi yung... ka maglingkod sa Panginoon kasi pag naglamig ka sa Panginoon, maglalamig din siya sa iyo. Amen. Kasi pag lang tayo sa Panginoon, walang imposible. Sabi nga, Tulad ng ginagawa, gawain natin ito, napakalaga eh. Amen. Yung iba nagkichismisan dyan, wala silang tayo. Kahit mali, konti lang tayo, pero 2 or 3 gather, kasama natin ang Diyos. tatlo, dalawa sa tatlo, nasa gitna natin. ng Amen. Panginoon. Kaya napakalaga. Tsaka Kita mo kapwa kasi, naman tayo. si Pastor, nung araw, ikababata ko yan. Ano ba? Kasama kami nung araw niya. Sa mag-critic life. Talaga? Ah, Okay, Clyde? Kasama ko si Kuya Alan, si Kuya Mac,
Hindi si Jesse Mac yan, nung mga araw. Kasama natin yan doon. Mga kataan. Talaga? Opo, basta nung araw na yan. Kasama kami lang. Hindi niya ako lang. Kami ni Chairman, nagsimula kami kay Pastor Joe Rosales. Eklay? Pastor Joe Rosales. Nagsimula kami. Okay. Bata pa siya nun eh. Oo, bata pa. Tagal na talaga. Yan no, so purihin ng Diyos sa kanyang mga salita. No, sabi niya, hindi tayo dapat pumunta sa oras na pinag-usapan natin. Bago tayo manalangin siguro, purihin muna natin ang kayo. Ayun. Awitin natin na alam ko may magagawa sa buhay ng bata sa akin. Di tayo kayo manalangin. Ito po si Pastor Mike sa kanilang manalangin natin kay Chairman at sa kanyang anak, sa kanyang paglalakbay sa buhay. Purihin ka, Ama, sambahin ka, O Diyos, napakabuti mo sa amin. Yes. Ikaw ang Diyos na dakila, buhay, makapangyarihan, Diyos na banal, Yes. Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, at Yes. Diyos po namin ngayon. Salamat po, O Diyos, sa aming kalagitnaan, nakasama ka namin, O Diyos. Salamat sa iyong salita. Salamat po sa mga pangako mo sa amin, Yes. na kami po ay ang aming mga ginagawa ay hindi po masasayang, Sana bagos yun. kami po ay dapat magpakasipag, Panginoon. Yes, Lord. Amang Diyos sa aming kalagitnaan, aking pong tinataas si Chairman at kanyang Yes. anak na sila po ay aalis patungo Yes, po sa Lord. ibang bansa. Ikaw ang Diyos dakila, Diyos na makapangyarihan. Yes, Lord. Dalahin ko po, Diyos, ang iyong mapagpalang kamay. Ingatan mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila. Alam po namin na ikaw ay makapangyarihan, O Diyos. At ang kanilang pupuntahan, Panginoon, ay ano man ang pati po ang mga yung airplane, yung pilot, lahat, Panginoon, ng kanilang mga pangangailangan sa kanilang pagbiyahe ay i-provide mo at patuloy mo silang ingatan, Panginoon. Yes, Salamat po sa kanyang buhay na pinapagamit sa iyong gawain. Salamat sa kanya, Panginoon, na patuloy siya sa iyo naglilingkod, O Diyos. Ang iyong mga pangako sa amin ay ay inaangkin, Panginoon, Yes. na aming natanggap na. Salamat po ng marami. Ito po ang aming samot dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Salamat po. Ay, pasalamatan po natin ang Panginoon. Big thanks sa Diyos po.
Panginoon, sa tagumpay na pinagkalagay sa amin. Salamat sa tagunan ng aming mga panalangin. Yes, Lord. Sa pag-iingat niyo po sa aming chairman, sa kanyang pong paglalakbay, patungo sa ibang bansa, Panginoon. Salamat sa pagkat-libo-libong anghel ang siyang gagabay sa kanila, Yes, Panginoon. Lord. Hindi lamang sila ang iyong gagabayan, kundi ang maging kasama din nila sa paglalakbay, sa plano, sa anumang sasakyan, Panginoon, ay patuloy niyo po silang gabayan at patnubayan, Panginoon, hanggang sila ay makarating sa kanilang pong mga patutunguhan. Kapag alam po namin, Ama, ikaw lamang ang makapagdiligtas sa bawat sa amin, lalo-lalo na sa aming chairman, Panginoon, at sa kanyang anak, Panginoon. Kaya sa Ama, salamat sa mga oras na ito, God. Kami ay alis sa lugar nito na mayroong kagalakan, kapayapaan, at tagumpay na nagbumula sa iyo, O Diyos. Kung paano kami iningatan sa aming pagtungo sa lugar nito, God, ganyan din, O Diyos, uuwi kami sa kanya-kanyang mga tahanan na taglay pa rin ang protection at pag-ingat niyo po sa amin sa mga oras nito, God. Purihin ka, takilain ka sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesus, sa lahat ng rin sabi na, Amen. God bless. Praise God. Thank you po, God bless po. Praise God. Diba? Ay, iba ba yun ako eh? Iba si Jay? Diba? Iba si Ma? Si Mac nga. Yeah, yun si Jay. Yung isa yung bunso. Pero naman po kayo magpatuloy dito na, dito naman siya ati Anday. Siya magkano? Yan tayo na. Yun. Ganun pre, pares-pares. Ay, mo na isa, Alas 6. Galing daw ito